Arestado ang isang lalaki sa probinsya ng Rizal dahil sa panggagahasa umano sa pamangkin niyang 13 anyos. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 49 anyos na lalaking ito na nanggahasa umano sa 13 anyos niyang pamangkin. Naaresto siya ng Binangonan Police sa Barangay Tandang Cucho, Tanay Rizal noong linggo. Okay, naaresto namin sa bisa ng warrant of arrest sa kasong qualified rape. Ayon sa pulisya, Enero noong nakaraang taon nangyari ang umano'y panggagahasa sa menor de edad na biktima. Nangyari ito nung bumisita itong suspect sa bahay ng biktima dyan sa Binangonan. Then for a while, nabuntis yung biktima. And doon nag-file sila ng complaint against the suspect. At nung nalaman ng suspect na nag-file ng complaint sa pulis, ito ay nagtago, no? December 18 nang ilabas ng Binangonan Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa akusadong si alias Fonso. Itinanggi niya ang paratang. Ano po yung ginawa po ninyo dun sa bahay nila? Wala, may bahay po kami dun. Tapos wala, yun, nagpahinga lang, wala na po. This is the first time na na-commit siya ng rape. But yun nga, dahil since kamag-anak at saka minor ay qualified rape yung kinasasangkutan niyang kaso at ang ng korte is no bail. Nakakulong siya ngayon sa Binangonan Custodial Facility. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV. Pinagnakawan ng isang eskwelahan sa Guagua, Pampanga. Chris, ano ang nakuha ng suspect? Connie, nahuli kam ang pagtangay ng isang lalaki sa TV ng eskwelahan na gamit pa man din sa pagtuturo ng mga guro. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Nahuli kam ang lalaking yan na umaaligid sa isang pampublikong eskwelahan sa Guagua, Pampanga. Sa CCTV footage, makikita siyang bumaba sa pader ng eskwelahan na may daladalang malaking kahon. Laman pala nito ang tinangay niyang TV na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo. Sa aming pag-iimbestiga, dumaan yung suspect doon sa likod ng eskwelahan sa may siwang. Nung nakapasok na siya, dumaan sa bubong. Sinira po niya yung bubong, kisame at nakapasok siya. Naaresto ang suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Nahulihan din siya ng iligal na droga. Ayon sa Guagua Police, nasangkot na rin ang suspect sa iba pang insidente ng pagnanakaw kahit noong minor de edad pa siya. Nasa watchlist din siya ng pulisya dahil sa iligal na droga. Sinampahan ng mga kaukulang kaso ang suspect na walang pahayag. Patay sa pamamaril ang isang babae sa San Juan, Batangas. Sugatan naman ang kinakasama niya. Ayon sa pulisya, persahang pinasok ng 4 na lalaki ang bahay ng mga biktima para pagbabarilin. Ang 2 biktima sangkot sa kaso ng pagpatay at pagsunog sa isang person with disability nitong Disyembre. Nakakulong na sila sa reklamong murder pero nakalaya matapos iutos ng piskalya. Itinanggi naman ng pulisya na paghihiganti sa pagkamatay ng PWD ang motibo sa pamamaril. Sabi kasi ng nakaligtas na biktima, may nakaaway sila sa isyu ng lupa. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 3 sa mga sospek at tinutugis na. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, dead on arrival sa ospital ang isang lalaking 25 anyos matapos pagbabarilin ng sariling ama. Ayon sa pulisya, nagtatalo ang sospek at kanyang misis nang umawat ang biktima. Doon na siya nabaril ng ama na nakainom noon. Nadakip ang sospek sa hot pursuit operation pero hindi na nabawi ang ginamit niyang baril. Nahaharap sa reklamong parricide ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod naman sa Maynila, naghahanda na rin para sa Pista ng Jesus Nazareno ang ilang taga-probinsya gaya sa Lawag, Ilocos Norte. Inayos at binisa na ang replika nila ng Nazareno roon at nilinis na rin ang chapel. Sa Huwebes, magdarao sila ng bersyon nila ng tradisyon ng pahalik o pagpupugay pati na rin ang prosesyon. Dinarayo rin daw ang pagdiriwang nila ng Pista ng Nazareno roon. Mga mare at pare, nagbigay ng excitement sa mga manonood ang first episode kagabi ng pinakabagong kapuso action drama series na Mga Batang Riles. Kami, ang Mga Batang Riles. Ipinakilala na ang mga karakter na mapapanood ninyo gabi-gabi sa GMA Prime. Isa na riyan si Kidlat na karakter ni Miguel Tan Felix.
Nariyan din ang mga magulang niya na ginagampanan ni Diana Zubiri at Chris Villanueva. Ipinakita sa unang episode ang buhay ng mga residente sa gilid ng Riles sa Sitio Liwanag. Lalo ang plano ng isang kumpanya na magtayo roon ng mga gusali. Sa pangunguna yan ng mga karakter ni Jay Manalo at Desiree Del Valle. Unti-unti na rin ipinakikilala ang mga karakter ni Antonio Vinzon bilang Dags at Rahil Birria bilang Sig. Sa dulo ng first episode, may habulang naganap na humantong sa pagkamatay ng ama ni Kidlat na si Carlos. Abangan pagkatapos ng 24 oras ang mas marami pa raw na barkadagulan at mga madadramang tagpo. Ito na ang mabibilis na balita. Nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa mabuhay lanes o mga alternatibong ruta ng mga motorista sa Quezon City. Kabilang sa mga kalsadang yan ang Panay Avenue, Timog Avenue at Mother Ignacia Avenue. Ang mga sasakyan nakaparada sa bangketa at mga kalsada natikitan. Nahatak naman ang ilan dahil hindi dumating ang mga driver sa loob ng 5 minutong palugit. Sa huling tala ng mga otoridad, halos 30 motorista ang natikitan habang 14 naman ang nahatak. Nagsagawa rin ng busway operation sa EDSA ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ang misyon, bantayan ang busway para tiking bus lang talaga ang daraan doon. Sa pagbabantay ng mga otoridad, 13 sasakyan ang nahuli, pinara at tinikita ng mga otoridad matapos dumaan sa busway. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na bawal ang pagdaan sa busway na para lang sa mga public utility bus at mga ambulansyang may sakay na pasyente. Tutulong din sa pagbabantay sa seguridad sa pista ng Jesus Nazareno sa Maynila ang Southern Police District. Abot sa 1,500 pulis ang tinipon sa headquarters sa Taguig kaninang umaga. Ipadadala sila sa Quiapo simula mamayang hapon para masigurong ligtas at payapa ang pagdiriwang ng Nazareno 2025. Makakabahagi sila ng mahigit 14,000 tauhan mula sa Manila Police District, NCRPO at iba pang sangay ng gobyerno. Paalala naman mula sa PNP, epektibo na po ang no-fly at no-sail zone policy sa ruta ng posisyon. Ipatutupad yan hanggang January 10. Simula naman bukas, January 8 hanggang sa Biyernes din, epektibo ang liquor ban sa Quiapo area ayon sa LGU. Hanggang January 11 naman ang gun ban sa Maynila base sa anunsyo ng MPD. Good news naman sa mga umuupa ng bahay ng mas mababa sa 10,000 piso kada buwan. Nilimitahan po ng gobyerno ang pupwedeng itaas ng inyong upa ngayong taon at mas mababa ang limit kaysa sa inaprubahan noong nakaraang taon. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. 1993 pa nangungupahan si Lea sa kwartong ito sa Quezon City. Ang buwan ng upa niyang nagsimula sa 1,500 pesos, ngayon nasa 2,500 pesos na. Pero yung 2,500 na yan, 3 taon na rin ang tagal. Hindi naman daw basta-basta nagtataas ng upa ang kanyang landlord. Kung i-renovate siguro na pagandahin, okay lang naman siguro na taasan. Pero kung walang may nagbago, pag-usapan siguro. Pero kung sakali mang magtaas ng upa ang kanyang landlord, merong bagong alituntunin dyan ang National Human Settlements Board o NHSB. Inaprubahan na kasi ang resolusyon para sa mas mababang rental cap o hangganan ng pwedeng itaas ng upa para sa mga mas mababa sa 10,000 piso ang buwan ng renta. Mula sa dating 4% simula ngayong Enero at sa buong 2025, magiging 2.3% na lang ito. Ibig sabihin, sa halimbawang 10,000 pesos na buwan ng upa, hanggang 230 pesos lang ang pwedeng itaas ng landlord at hanggang 1 beses lang sa isang buong taon. It only applies to an existing renter who will extend or renew his rent in 2025. So kung ang renta mo, for example, nag-end ng January 31, tapos gusto mo pang mag-continue nung iyong pag-upa doon, ang pwede lang itaas doon sa renta mo, maximum 2.3%. Pero pagdating ng January 31, umalis ka na doon sa unit na yon, pwede nang paupahan yung unit na yon ng more than 2.3% higher than the previous rate. It will benefit our lower income group. Kasi karamihan ng mga lower income group na nangungupahan.
Paano kung para mapataas ang aumento sa upa, palayasin na lang ng landlord ang tenant niya at kumuha ng bago? Bawal yan, sabi ng NHSB. The Rent Control Act kasi is very clear. Hindi ka pwede magpalayas lang ng tao dahil hindi kayo nag-agree doon sa renta. Kasi pwede sabihin ng landlord, okay, tataasan ko to, ayaw mo, papalisin kita. The law is there to protect them. Kaya nga, nag-set yung law natin na dapat may cap tayo na sineset. So, puwersado yung landlord na hanggang doon lang niya itataas yon. At kung itinaas niya yon, then dapat correspondingly yung nangungupahan, he should be willing to also accept provided it does not breach yung rental cap of 2.3%. Kung hindi magkaintindihan ang mga partido sa barangay, they can actually file a court case. And if found guilty, ang batas is very clear. Between 25 to 50,000 ang penalty or imprisonment of 6 months plus 1 day to maximum 1 year or both. Okay lang siguro, basta wag lang yung hundreds ay 1,000 na yung tataas. Para naman sa nagpapaupa ng bahay na si Janet, wala naman daw problema kung mas mababa ang kailangang aumento. Kumbaga pinagdaanan ko na yun na naging renter ako Mahirap. Kung maganda naman yung ng renter mo, bakit mo pa kaysa naman layasan ka, di ba? Na wala talagang binayad. Mas maganda yung ganun. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News.